the provincial office of TES de La Union is actually currently busy preparing for the upcoming BLT Local. It's actually the provincial skills competition here in La Union province. So yesterday we had a meeting with the committee, with the different working committees. And so far, okay na yung preparation namin. Well, of course, may ilan pa kailangan ayusin, like yung pagsiset up ng mga gagamitin for the provincial skills competition. But I'd say na medyo more than 50% of our preparation is done or completed already. Ayan, yes. Sir, anong tema ng provincial skills competition natin ngayong 2025? Well, actually, wala talagang specific theme para sa BLT Local. The name itself is actually the theme. BAEL in Ilocano, I understand, it refers to abilities, talents, skills of the Ilocanos, and that is what we want to showcase in our provincial skills competition. So this yearly event is actually an opportunity for our Ilocano people here in La Union to showcase their talents, abilities, and skills. Yes, sir. Sir, ilan pong participants ang inaasahan natin na magkikilahok dito sa competition ito? Well, we expect more than or around 200 participants. And these participants are actually composed of competitors sa iba't ibang kategorya ng skills competition. Actually, dalawang klase yung kategorya ng aming competition ngayong taon. Meron tayong tinatawag na pang world skills, meron din tayong pang local skills competition. So pag sinabi natin pang world skills, ito yung mga competitors na ina-eye natin na magre-represent ng La Union sa upcoming regional skills competition, and hopefully they'll also make it to the national skills competition. And then we also have competitors, mostly mga senior high school students, na kung saan lalaban sila just to really demonstrate yung skills na meron sila across the different, or seven yung categories natin sa skills competition. We have the automotive or automobile technology, meron din tayong welding, meron tayong electrical installation technology, then there is cookery, hotel services, meron din graphics design technology. So those are the categories para sa world skills, and then yun din yung kategorya natin sa local skills competition. Apart from those 2 or 7 categories, world skills and local competition, we decided to include also yung pag-showcase ng skills ng iba't iba pa nating mga eskwelahan sa larangan ng bartending, disc gardening. Meron din tayong katulad ng sa DIMSU, ang kategorya natin dyan ay cocoon novelty items, tapos meron din tayong bamboo weaving. Yes, sir. Sir, sino po yung mga kinuha yung magsisilbing judges? At ano yung mga qualifications po na tinignan ninyo sa kanila? Yeah, okay. Dahil nga ito ay proyekto ng ating TES de La Union in partnership, of course, with our provincial government of La Union, we made sure na lahat ng mga experts at judges na inimbitahan natin ay mga taga La Union din. Well, of course, these are the experts na meron ng karanasan at merong qualification na tinataglay para magsilbing judges sa ating competitions. Pero nakaset na po silang lahat, sir? Yeah, actually, nakasama na namin sila sa isang orientation. Pagdating sa judges and experts, ready na tayo na ikandak ang ating skills competition. Yes, sir. Sir, gusto rin ng mga mamamayan na makita, na ma-showcase yung mga skills ng mga participants dito sa La Union. Paano po nila mong i-witness itong skills competition na ito? Actually, this competition is going to be held here in the provincial office, sa ground ng provincial office. There's another venue apart from the provincial office, and that is RJ Ilocanja Training and Assessment Center. So open po ito sa lahat ng publiko na gustong ma-witness yung competition. Punta lang po sila dito sa December 15 and sa December 16. Sino-sino po ang mga sponsors po natin and partners sa competition, Director? Actually, ang number 1 partner natin dito at number 1 supporter ng TES de La Union ay ang provincial government ng La Union. And shout out to our very supportive Governor Mario Ortega,
And then bukod po sa PGLU, kasama din po natin ang ating Provincial Technical Education and Skills Development Committee, headed of course by our governor himself. Pero meron tayong alternate chairperson in the person of Ma'am Russell Aleta Santiago and other members of the committee. Then in La Union, meron din tayong association ng Technical Vocational Institution. Kasama din po natin sila sa pagkakandak ng ating provincial skills competition. And the president of ATDILU is Sir Roderick of RJ Ilocante. Bukod doon, kasama din natin ang DepEd para sa ating mga senior high school at iba pang mga stakeholders just to make sure that the PSC is going to be successful. How will the winners be rewarded, Director? Well, actually, meron tayong cash prize. Talagang nag-allocate po ang PGLU para sa mga winners natin, both sa competitors at sa kanilang mga experts. So, meron diyang makaka-receive yung first place, I think 8,000, and then merong 7,000, 5,000. Depende po sa kategorya na kanilang sasalihan, kung ito ay pang world skills or pang local skills na competition. Maliban doon sa Premier Director, ano pang mga support ang binibigay natin sa mga participants, lalo yung mga contestants po? Yeah, bukod pala sa cash prize na ibibigay natin sa kanila, they will be receiving also medals and certificates signed by the provincial director and by our governor. And those who will win in the World Skills Competitions category, ihahanda natin sila, ititrain natin sila para maging competitive lalo sila, para pag sumabak sila sa ating regional skills competition, mananalo sila kasi yun yung goal natin eh. Lahat ng mga competitors na manggagaling sa La Union Province ay mananalo sa regional level, makaka-compete sa national level, and eventually, i-represent ang ating bansa sa World Skills Competition. Maliban doon, ano pa yung mga goals po natin para sa provincial, ito pong provincial skills competition, Director? Bukod sa gusto nating maging competitive ang ating mga competitors mula sa senior high school at sa mga technical vocational institutions, gusto natin kasi ding i-promote talaga yung quality technical education and skills development in the province of La Union. And we want to encourage more technical vocational institutions to register their programs with TESDA para mas marami tayong makater na mga kliyente. Ang TESDA kasi ay nagkikater hindi lamang sa out-of-school youth, meron din tayong mga marginalized sectors na kinikater. Gusto natin lahat ng senior citizens, lahat ng persons with disabilities, solo parents, indigenous people, halos lahat kinikater ng TESDA pagdating sa training, assessment, certification, for them to become employable or to put up their own small businesses. So ganun po yung vision natin para sa ating provincial skills competition and sa TESDA La Union in general. Maliban po doon sa papremyo natin para sa mga contestants po natin, Director, sa tingin nyo, ano pa yung mas malalim na beneficyo na makukuha ng mga participants? And of course, the whole province of La Union sa competition po na ito, Director. Yeah, okay. Bukod sa experience na i-represent yung kanilang technical vocational institution or yung kanilang senior high school, nandyan na rin yung mas lalong huhusay yung ating mga mag-aaral sa larangan na kanilang napili. Lalo't sila ay hahawakan ng mga experts. So magiging lalong mas mahusay yung ating mga competitors. And eventually, we do not want them to just compete. Ang pinaka-ultimate goal talaga natin is para sila ay magkaroon ng magandang trabaho at may angat ang buhay ng kanilang mga pamilya. Oh, yes, sir. Sir, I believe na may idea na rin yung mga participants natin sa criteria para sa pag-judge dito. Pero in general, ano po yung mga criteria para sa mga competition natin? Okay. Pagdating sa criteria, I think mas yan ng mga experts natin. Sa bawat kategorya ng laban, ng skills competition, there are specific criteria against which ikinukumpara yung performance ng ating mga mag-aaral. So yun yung nagiging basihan kung sila ay magiging first place, second place, or third place. So depende yan sa kategorya na sasalihan ng ating mga mag-aaral.
Yes, sir. Sir, nabanggit nyo na ito yung first time na kayo ang mag-lead para dito sa isasagawa nating provincial skills competition na ito. Pero base sa mga nakaraang mga skills competition sa mga nakaraang taon, ano na po yung parang mga updates sa mga naging participants or sa mga winners natin? Or kumusta po sila? I think before, meron na tayong winner from RJ Ilocandia na nag-represent ng La Union sa World Skills Competition. Pero I think after noon, wala na tayong naipapadala sa mga national and international competition. So, ang goal natin talaga ngayong taon is makapanalo tayo, hindi lamang sa national level, makapasok din tayo at manalo sa World Skills Competition. So, sir, kumusta po kayo kasi nabanggit nyo na ito ngayong first ninyo dito ngayon sa La Union. So, kumusta po kayo bilang kayong provincial director? Kumusta yung preparation ninyo? And how do you feel din po na ilang araw na lang ito na yung competition na? I'm actually very, very thankful na ako ay na-assign sa La Union Province kasi very supportive ang local government units, especially yung ating provincial government headed by our governor, Governor Mario Ortega. And we also have the PTSDC and the ATBILU as, our partners in implementing different programs, TESDA programs, and lalo na ngayon sa Provincial Skills Competition. So, yung preparation namin para sa PSC or sa LT Lokal, hindi ganun kahirap because the PGLU is there, the other LGUs are there, we have the ATBILU, we have the PTSDC, and other stakeholders all working together to make sure that the PSC is going to be a success come next week. Yes, sir. Sir, message nyo na lang po sa mga sasali at sa mga sumusuporta din sa skills competition na ito. Well, una, maraming salamat po kay Governor Mario Ortega, sa lahat ng ATBILU officers, PTSDC members, sa lahat ng ating mga experts, competitors, galingan natin, iangat natin ang pangalan ng ating probinsya. Kasi yun nga, ang goal natin is mai-represent natin ang ating bansa sa susunod na World Skills Competition. And I'm confident na kayang-kaya natin mangyari yon sa pamamagitan ng Provincial Skills Competition na mas lalong magbibigyan ng pagkakataon sa ating mga competitors na pag-usayan pa ang kanilang skills sa iba't ibang larangan ng competition.